Cayetano, always support me. Lahat po, sobrang love ko po ang Cayetano families dahil saksi po talaga ako sa kanilang mission vision. Si Senator Alan Cayetano po nagturo sa akin when I first term ko as a board member when I was 25 years old. Lagi sinasabi ni Senator Alan, unahin mo si Lord. First, Lord. Second, values. The third is position. Position is temporary. Tama po ba? Money is two kinds of money. Good and evil. Tama po ba? Good is yung pinaghirapan mo, sweldo mo. Bad money is corruption. Tama po ba? So ngayon po, mabuti na dito si Bukal. Opo, kaya, so I have mission po. So, yun nga po, sana po makapag-partnership po tayo ng, of course, Taguig City, makapag-launch din po ng Project Watch din po dito. And even though sa Laguna, gumawa po ako ng resolution po sa province of Laguna that to support the resolution to promote the Project Watch, we advocate the time consciousness and honesty in barangay level. Nagkaroon po kami ng MOU ng DILG. DILG called me na, Angelica, maganda yan, bukal yung advocacy mo kasi para yung mga barangay level at yung mga schools ay maging honest, maging on time. Kasi minsan, so aminin po natin, nakaka-stress po yung si LGU. Tama po ba? Na pag sinabing 8 o'clock, darating 10 o'clock. Tama po ba? Parang ngayon po. Sabi ko, sa staff ko, 7 a.m., dumating 8 a.m. So, hindi natin pwede explain yun. Tama po ba? When you are government employees or school, mukha natin nakataya eh. Even the mayor, pagkakamali ng staff, ang sisi sa mayor. Tama po ba? Tama po yan. Tama po ba? Pero hindi natin pwede explain na kasalanan ng staff ko yan. Pero we need to say sorry, apologize. Tama po ba, sir? So ngayon po, ang kailangan po natin is in barangay level, sinasabi ng DILG. In barangay level na turuan po natin yung barangay officials na maging honest and on time. Pagdating sa schools and sa LGU, yung mga empleyado na bawal ng ghost employees. Tama po ba? Kailangan everyday nakikita sila time in, time out. Anong oras pumasok? 8 a.m. o 5 p.m. Hindi yung naka-payroll, yung palaw. Wala po palang pumapasok. It's a ghost employees. Tama po ba? Yun ang sinasabi ni DILG. Kaya ako po pinopromote yun. And third, yung po sa schools, kailangan po, it's a good example, yung mga teachers, maging on time sila, para yung mga estudyante makita, on time pala si ma'am, si teacher, kailangan on time din tayo. So, meron po ginawa po ang DILG, DepEd, and the Project Watch, every year. Last year, ako po yung host sa Laguna, which is, binigyan po namin yung most honest schools, most honest teachers, and the most honest and on-time students. The number one top one in most honest in the province sa buong Pilipinas ay ang Batanes. Yes. Second po is Isabela. And the third is yung Bicol, yung school. So bakit po? Nagpunta po ako as a guest speaker po ako ng mga DepEd, guest speaker po ako ng private schools and universities. Ang experience ko po sa Batanes, I want to share to everyone na meron pong honesty store doon, sir. Yung pong gagawin ko ngayon sa Laguna. Maglalagay tayo ng lalagay po ng sari-sari store po doon. Ngayon pag pumupunta po kami doon, may CCTV. Wala pong tindera po. Wala pong tindera. Ang gagawin po, kukuha ka lang ng items, tapos po, yung bayad mo, ipilalagay mo lang sa box. So, yung iba to, may naiwang wallet lang, o iwanan mo yung sasakyan, isang bag lang, doon sa kaya ng Batanes, ni isa, walang nagnakaw. Kaya po sila po yung binigyan ng award. The most honest province, yung Batanes. So sabi ko, sila po yung binigyan. Ako po yung national chairman, and with the part of DepEd. So sabi niya, sino yung pinaka-most honest? Kasi nga, yun yung lugar na kahit iwanan mo yung pera or gamit, hindi nila kinukuha. So bihira po yung gano'n. Pero kung sa ibang lugar yan, nakuha na po yan eh. Tama po ba? So dito naman po sa Bicol naman po, yung honest naman yung estudyante. Hindi po yung politiko doon ha.
Sorry. Sorry. Sorry po, nakalang yata. Ang ibig ko sabihin, Bicol po ito ha, Bicol ha. I just want to clarify, to be honest with you. Straightforward. Ang honest po doon talaga yung teachers and students. Why? May honesty store din po sila. And on time talaga yung estudyante. And talagang, imagine, as from Laguna, from Bicol, nagbus talaga sila. Sila yung Hall of Fame na nagkaroon ng award na most outstanding time consciousness. So, at least nakabawi naman po sila sa school. So, sa school po, it's a good example. So, ngayon po, ito po naman sa Isabela is, ngayon the speaker is Congressman Boji. Yung kamag-anak po niya, it's National President Cecil D. is our National President of the Philippines right now. President po. So ito yung advocacy din po nila. The most honesty and time consciousness sa Isabela. So why we are promoting the time consciousness? Para maging on time yung mga estudyante, teachers, and good values. So kailangan natin is ibalik yung dating nandoon yung values, nandoon yung respeto sa oras. Kasi pag once sabi nga ni Secretary Abalos before, respetuhin mong oras ko. Tama po ba? Gusto mong respetuhin kita, respetuhin mong oras ko. Dahil pag once na lumampas din yung opportunity, hindi mo na maibabalik. Parang pag-ibig lang yan. Pag once dumating yung pag-ibig mo at nakaalis na, hindi mo na uli siya makikita. Ganun po yun. So yun po yung pinopromote namin na hopefully, sana po mag-promote din po natin dito sa City of Taguig and partnership with the province of Laguna. And also now, we'll have the resolution from the Taguig also. And ang kailangan din po namin, sir, is a partnership with the province of Laguna as it's under of the Governor Solar Aragones and the Vice Governor Attorney Jem Caray and Board Member Angelica Jones and Board Member Arnel Gomez. Kung ano pong legacy ni Mayor Lani Cayetano or ordinansa na legacy ng Taguig, pwede po ba namin ma-adapt? At gawin po namin, huwag naman gawin po namin din sa province of Laguna the good practices from Taguig na i-adapt po ng province of Laguna, which is ako po ang mag-o. Salamat po, magandang umaga.